Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kaysa iyong araw. So, meron to pamagat, no? Never in-expect ni VP Sara at Manang Aimee na gagawin ito ni PBBM. Finish na ang political career. So, I think ito yung, ito na yung parang, alas ni PBBM, na parang, paano niya mapataob yung lahat ng kalaban niya. So, tingnan natin para. So, yun, sa iyong araw, suportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin. Filipinoisy. Mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin magkagawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, never expect ni VP Sara at Manang Aimee na gagawin ito ni PBBM. Finish na ang political career. Magkakaubusan pa nga ni. Sa iyong araw, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Hala, grabe. Ito na ang pinakamatinding galaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang genius move na siguradong ikakagalit ni VP Sara at ni Senator Aimee. Ano ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures. Anti-dynasty bill. Sa ginawang Legislative Executive Government Advisory Council o LEDAC sa Malacanang kanina, pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos, pinasa. Actually, yung anti-dynasty bill na yan, medyo nakakatawa nga kasi yun nga parang inaprubahan ni PBBM. And then, alam naman natin na part nga yung mga Marcos sa dynasty, political dynasty na yan. So, yeah, since yun nga, ginawang hakbang ni PBBM. So meaning kaya niya talagang ipakita sa taong bayan na sige, kung ito yung gusto ng taong bayan, ito yung makakabuti sa bansa natin. Sige, i-prioritize natin to. So yun, nag-comment yung mga DDS na mga affected masyado sila kasi syempre sa part nila napakaraming dynasty. 'Di ba? Like sa mga Duterte, halos lahat ng angkan, 'di ba? Members sa politics. So ngayon, binabanatan nila si PBBM ngayon na kesyo ganyan daw. Wala na si PBBM, inaprubahan yung dynasty bill kasi talo na daw sila sa susunod na election. Like, alam niyo yung ganyan par na maganda na nga yung ginawa ng Pangulo, 'di ba? Hindi talaga sila maging masaya par. Di ba? Like, hindi talaga nila matatanggap yan hindi pwedeng bumango yung pangalan mo sa part na to. Dapat basagin ka namin to. Pero for me, yung si Sandro Marcos, kaya niyang kaya niyang magtuloy-tuloy Ay, oo nga pala Siguro, next election, since si PBBM bababa na siya sa pwesto, so pwedeng yung anak na lang niya yung tatakbo. Di ba? Okay. Yeah, solid yun. Ang isang bill, isang genius is card para hindi na makabalik ang mga Duterte at ikakagalit ito ni Manang Aimee. Wait lang. Yung yung political, yung dynasty bill ba na yan? Lang ba yan siya? Parang dapat isang, isang politician lang sa isang angkan or isang family. Di ba? Like, for example, hindi siya pwedeng magsabay-sabay or kunyari, President si PBBM, hindi na pwedeng sumunod sa pwesto yung iba niyang angkan. Like, kunyari, 2028, bababa si PBBM, then 2028, magiging senator si Sandro. Ano ba yan par? Tatamaan ba yan sa dynasty bill? Or, okay siya sa dynasty bill? Parang, ang pagkakaintindi ko kasi sa dynasty bill is parang, lang siya, pinipigilan lang na, magsabay-sabay tumakbo yung family or yung angkan. Tama ba? Research pa ako dyan Kasi hindi ko naman in-expect na darating talaga yung yung dynasty bill para kasi yun nga, sobrang napaka-imposible niya kung tutuusin. Kasi kahit saang lugar siguro nandyan na yung parang political dynasty. Diba? Na paano mo mababago yung isang nangyayari sa bansa kung yung mga politician mismo, yun yung ginagawa. Diba? Like, alam nyo yan, nung tumatakbo yung mga Tulfo, diba? Binabanatan sila na political dynasty. Pero kita nyo naman, nakatakbo pa rin.
'Di ba? So hindi ko na-expect na darating talaga yung araw na parang ipa-prioritize nila yung dynasty bill. Ako naman agree naman ako. Sobrang agree ako sa talaga yung anti-dynasty bill kasi siya makakatulong talaga siya. 'Di ba? Like may epekto talaga. Para sa akin lang din naman 'yun. And I know yun din yung tingin ng mga experts kaya pilit nilang pinapasayan. Mga lugar na pinakamahirap, iisa lang ang apelyido ng mga nakaupo. Ang tawag dyan, fat political dynasty. Yung sabay-sabay sa pwesto, ang mag-anak. Ayon sa Pineo, ang sabay-sabay. pinakamahirap na probinsya sa bansa ang may pinakamataas na fat political dynasties na bilang. Coincidence? Kapag si governor, mayor at congressman ay magkakamag-anak, mas madaling palusutan ang corruption, kickbacks, ghost employees, Tama. overpriced projects, vote buying. Mas posible kapag iilan lang ang may hawak ng kapangyarihan. Kaya nga nasa konstitusyon, bawal ang political dynasty. Pero kailangan pito ng batas para may patupad at para rin maging malinaw ang definisyon ng political dynasty. Pero alam niyo ba, 38 years Oo nga yan din yung vote buying din, nagiging possible siya dahil sa political dynasty. Kasi halimbawa ako, yung tatay ko, mayor. So meaning kapag ako, tatakbo akong konsehal, easy na lang sa akin yung mag-vote buying kasi may makinarya na yung tatay ko. 'Di ba? Bali yung tatay ko yung mag-giveaway sa akin na maupo naman sa pwesto. 'Di ba? Okay, so ganyan pala yan na wala pa rin tayong batas. That's why we filed the anti-political dynasty bill. Posible bang mapasa ito? May 4 na senador at ilang kongresista na nag-hain din ng kaparehong panukalang batas. Nag-commit na rin ang mismong Speaker of the House na ipapasa ito. At hindi lang yan, sa SK Reform Law na pinasa ng akbayan, bawal ang political dynasty. Kaya alam natin na kaya to. Totoo bang mangyayari ito? Alam mo yung pakiramdam na may niluluto sa kusina, pero hindi mo sure kung para sa'yo ba talaga ang sorpresa. Ganito ang nangyayari ngayon sa Malacanang kasi habang tahimik ang marami, may isang batas na biglang pinabibilisan ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo, pinabibilisan. Isang batas na 38 years nang hindi ginagalaw ng kahit sinong administrasyon. Pero bigla na lang, boom, priority na ngayon. Pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso pagpasa sa 4 na priority bills, kabilang dyan ang panukalang batas laban sa mga political dynasty. At dito na nagtataka ang lahat. Sabi nila, hindi raw ito ordinaryong batas. May tila tinatamaan. May matagal nang umiikot sa kapangyarihan. May pamilya, may pangalan. Pero bago natin pag-usapan kung sino ang pinaka-tatamaan, ito muna, the bomb, anti-political dynasty bill. Kung mapapasa ito, hindi na pwedeng tumakbo ang kahit sino kung may kabag-anak sila hanggang 4th degree na nakaupo na sa pwesto mula barangay hanggang national hanggang 4th degree. level. Ibig sabihin, kung mayor si kuya, hindi basta pwedeng tumakbo si bunso. Kung congressman si tatay, hindi na pwedeng sumunod si ate. At kung presidente, alam mo na kung sino. Mas lalo lang hindi pwedeng bumuo ng isang buong political clan na parang family business ang gobyerno. Pero teka, bakit ngayon lang? Bakit bigla? At bakit si PBBM pa ang nag-utos na bilisan ito? The real question, sino ang pinakamatinding tatamaan pag naipasa ang anti-dynasty bill? Sa ginawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang kanina, pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos yung 4 na panukalang batas. Bukod nga sa anti-political dynasty bill, priority rin po yung agaw pansin itong anti-political dynasty bill dahil alam naman po nating lahat na ang Pangulo mismo ay may mga kamag-anak na nasa gobyerno rin. Pero ibang usapin pa, Jigeno, kung ano yung magiging legal definition ng political dynasty. Bagamat ipinagbabawal na nga kasi sa legal batas ang mga political dynasty, wala pa rin pong batas para maipatupad ito. May nagsasabing, Kaya nga, sobrang hirap talaga siyang maaprobahan kasi yun nga, knowing na maraming magkakapamilya talaga sa kapangyarihan. Diba? Ano ba yung mga political dynasty sa bansa natin? Yung mga Duterte, mga Marcoses, diba? Mga Villar, Cayetanos, Binays talaga mga Binay. Ewan ko kung yung pasok yung Sokoto Pero sino pa ba? Basta sobrang dami Sobrang dami. And I know for sure sa mga lugar ninyo, yung sa mga mga barangay or mga city lang, merong mga dynasties dyan. Diba? Kaya nga, parang ginagawa na nilang negosyo. Kaya naghahari-harian talaga sila. isang partikular na pamilya sa Davao ang pinakamaapektuhan. Pero syempre, hindi natin pwedeng pangalanan Dahil hindi ko naman nila lahat talaga. kasi alam mo na yan, ikaw na ang bahalang mag-connect ng dots. Ang malinaw, kung totoo na ace card ito ni PBBM, lalong magiging imposibleng makabalik sa mataas na pwesto ang sinumang galing sa angkan na yun. Kaya naman, tila marami ang ay grabe to. Kasi hindi lang sila ang tinamaan, pati raw malapit sa presidente. Baka mairita rin, o tila kasama doon, si Manang Amy. Dahil hindi na siya makakaupo sa pwesto sa susunod na eleksyon. Pero balik muna tayo sa kwento. Alam mo bang 38 years nang hinihintay ang batas na to? O 1987 Constitution pa lang. Okay. So, tinanong ko kasi kay ChatGPT. So, nasa sa inyo na lang yan kung
magtitiwala din kayo dito, no? So, tinanong ko dito kung, for example, yung father ba na president, bababa by 2028, pwede bang tumakbo yung anak niya ng senator this coming 2028? So, parang sabi dito ni, ChatGPT is parang, daw siya, nakadepende. Kasi, yung yung anti-dynasty bill na yan, may mga pala yan sa loob, parang close or yung mga tawag dyan? Ano yung nasa loob ng bill na yan? 'Di ba? Parang anuhin pa pala nila yan kung ano yung mga proposals, 'di ba? Several recent proposals define political dynasty. So many of those wills relatives shall not run for the same position. So, bali, magkakatalo yan sa loob ng political dynasty bill na yan kung itong anak, pwede ba itong tumakbo after or need bang dumaan ng maraming panahon or dapat sobrang layo or dapat hindi direct magkamag-anak, di ba? Hindi direct magka-family. Something like that. So, nakadepende pa rin pa pala, di ba? So, hindi pa natin alam kung anong mangyayari dyan. Kala ko kasi kapag tawag dyan, dynasty bill is parang totally talaga dapat isa lang yung makakatakbo. Diba? Kasi ako naman yung sa usaping dynasty kasi, actually, meron naman siyang advantage, meron din siyang disadvantage. Diba? Kasi yun nga, kung sobrang ganda ng pamumuno, diba, ng angkan na yan, masasayang din yung mga susunod kasi baka mapapalitan lang din ng mga kumag, mga kolokoy, diba? Pero syempre, yun nga, mas malaking risk din yung talaga yung mga nangungurakot. Diba? Pero, yun nga, hayaan na lang natin yung batas kung ano yung gusto nila dyan. Sulat na ang no to political dynasties, pero walang naglakas loob gumalaw ng malinaw na definition ng dynasty. Definition Bakit? pala. Simple, kasi halos lahat ng nakaupo may pamilya rin gustong sumunod. Pero Tama. ngayon, si PBBM mismo ang nagsabi, priority bill yan, paunahin nyo. Kaya naman, tila nakakadara pa ngayon ang Congress at Senate na i-review ang batas na ito. Pero teka, ano ba ang dahilan niya? Bakit niya sinusuportahan ang batas na posibleng makapigil sa ibang political families pero may potential ding bumanat sa ilang kaalyado at maging ang kanyang pamilya ay maapektuhan? The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures. Anti-dynasty bill. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look and prioritize the passage as soon as possible. Present during the LEDAC were Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, and Majority Leader Sandro Marcos and other congressional leaders. The LEDAC also agreed on the timeliness, or rather timelines, for the passage of the General Appropriations Bill and the submission of the enrolled bill for the President's signature. This is the twist. Is this a power move? Marami ang nagdududa na hindi lang ito tungkol sa transparency, hindi lang tungkol sa good governance. May nagsasabing strategic timing ito. Bakit? Kasi papalapit na ang 2028 at ito ang susunod ng presidential election. Tama. At kung may pamilyang gustong bumawi, O nga kasi syempre, pala yan siya. Next election kasi, parang wala pang pambato si PBBM. 'Di ba? Though sa pink, meron silang pambato, pero wala naman silang dynasty. Kasi yun nga, si Lenny, 'di ba? Hindi naman siya connected nila Risa Hontiveros. 'Di ba? Nila Kiko, nila Bam. So makakatakbo pa rin sila. So possible, to kay PBBM? To sa kanya na parang, yun nga, wala naman silang, siguro, patatakbuhin next election or unsure. Diba? Tapos, yun nga, magtatapos yung term ni PBBM. Tapos, syempre, alam nyo naman, sa mga Dutertes, bawing-bawi talaga sila. Diba? Like, alam nyo yung gigil nila parang nag-iintay lang talaga yung mga yan na makaupo sa pwesto si Sara eh. Diba? Kasi isipin nyo, Basti Duterte, Paulo Duterte, tapos si Sara Duterte, tapos si Kitty Duterte, hinahype pa nila na tumakbo daw. Meron pang yung Omar ata yun, Omar Duterte. So sobrang dami nila tapos yung dalawang Marcoleta, yung father and son. Diba? Pero I think si Marcoleta may problema siya sa may problema siya sa sauce niya mas maapektuhan pala talaga yung mga DDS dito, yung grupo nila. Kaya pala sobrang grabe yung react nila na imbis matuwa sila, 'di ba, sa dynasty, hindi sila makapaniwala na parang magagawa ni PBBM yun. Kasi yun nga, ang akala nila or ang nasa isip nila is anak ng toko, 'di ba? Tawag dyan, ay,
So meaning, since senator si Amy ngayong 2028, possible hindi na makapasok si Sandro Marcos bilang congressman kasi mayroon siyang tita. Mura no, anggulo. Kasi yun nga, hindi pa kasi natin masasabi na yung dynasty bill na yan is parang, yan nga yung definition kasi parang doon pa nila pag-iisipan. Diba? Or parang may mga clause pa siya na ano ba dapat gawin natin if ever maipasa to. Kasi for example, parang yung mga nakaupo na, diba? Yung mga known na, diba? Yeah, ang gulo din talaga. So, siguro, like that, grabe, if ever mapatupad yan, si Sara tatakbong presidente. Tapos, ano pa yan, sobrang risky pa niyan kasi di natin alam kung mananalo talaga siya sa bigat ng issue niya. So, meaning, kung tatakbo si Sara bilang president, hindi makakatakbo yung dalawa, si Paulo at saka si Basti. So, what if matalo si BP Sara? So, meaning, wala na talaga sa pwesto yung mga Duterte. Ganun. Nice yun. Bumalik sa mas mataas na pwesto, ito ang magiging malaking padera sa harap nila. Pero hindi pa tapos yan. Kaya naman, tingnan natin ito. Isang batas na sisira sa lahat ng political dynasties. Isang batas na kay tagal nang hinintay. Isang batas na ngayon lang sineseryoso. Kung mapapasa ito, wala nang pamana ang pwesto. Wala nang ikaw muna, ako naman ang susunod. Wala nang kami na forever dito. At alam mo kung sinong pinakakakaba. At ikaw na ulit ang bahalang mag-fill in. Pero siguradong kilala mo sila. Habang busy ang lahat sa away, intriga at politics sa social media, tahimik pero matapang na ginagalaw ni PBBM ang isang bill na kayang iliset ang buong political landscape ng Pilipinas. Pero ito na ang butas. Kung totoong may papasa ang anti-political dynasty bill, lalabas na hindi lang siya pang reform, kundi pang control ng political power map. At kung totoo ang hinala ng marami, ito ang genius ace card na hindi inaasahan kahit ng malalakas na political clans. Ang tanong lang dito, what if maisabatas nila yung political dynasty na yan. Tapos what if maging presidente si BP Sara tapos i-revise nila. baguhin nila yung batas na yan. Like, o ano nila na, hindi, okay lang tumakbo. Yung kamag-anak mo basta tawag dyan. Hindi magkapareho ng lugar. Like for example, president siya. Tapos yung kapatid niya sa Davao. Something like that. Diba? My goodness. Naroon ang pamilya na ayon sa mga balita at hindi na raw masyadong close ngayon sa Pangulo. At kung gusto mo ng tunay na pagbabago, kung sawa ka na sa political families na parang negosyo ang pamamahala, ito na ang sagot, kaibigan. Anti-political dynasty bill, isang simpleng batas, pero kaya nitong guluhin ang laro ng power mula barangay hanggang Malacanang. Napansin niyo ba ito? Bakit sa mga lugar na pinakamahirap, iisa lang ang apelyido ng mga nakaupo? Ang tawag dyan, hot political dynasty. Yung sabay-sabay sa pwesto, ang mag-anak. Ayon sa Ateneo, ang 5 pinakamahirap na probinsya sa bansa ang may pinakamataas na hot political dynasties na bilang. Coincidence? Kapag si governor, mayor at congressman ay magkakamag-anak, mas madaling palusutan ang corruption, kickbacks, ghost employees, overpriced projects, vote buying. Mas posible kapag iilan lang ang may hawak ng kapangyarihan. Kaya nga nasa... Diba? Kaya nga, may mga nakikita akong sa Facebook is parang yun nga, hindi siya, may mga probinsya na hindi basta-bastang napapasukan ng mga negosyante like mga SM, something like that. Kasi pinipigilan ng mga politician. Na yun nga, yung mga politician na yan is parang dynasty na sila sa lugar na yan. At the same time, yung mga kamag-anak nila is parang, yun nga, associate sa mga negosyantes. Diba? So, yeah, hindi talaga uunlad yung bansa kapag nakokontrol ng political dynasty, especially yung yung corruption, yung mga ganyang flood control. Kasi yun nga, may nakita akong na for example si mayor may gagawing kabulastugan tapos kamag-anak niya si congressman, di ba? So paano iimbestigahan ni congressman si mayor kung magkamag-anak sila? So parang palulusutin niya yun. Parang nagkakaroon ng takipan. Kaya ang kawawa yung taong bayan. 'Di ba? Unlike kasi kung hindi kayo magkamag-anak. Do, yun nga yung mga aliado nga, 'di ba? Nagsisynchronize pa nga sila sa mga kalokohan nila, 'di ba? What more na lang kung family. 'Di ba? Pero yun nga, kahit pala hindi siya magka-family, 'di ba? Pwede silang mag-synchronize yung nila, yung mga kalokohan nila. Pero syempre, may malaking consequences 'yun. 'Di ba? Kasi kapag
magkakauhawan na sa kapangyarihan, maglalaglagan yung mga yun eh. Di ba? Unlike yung family kasi, parang protektahan to the max. Like yung pagtatanggol ni Bongo sa family niya. Di ba? Konstitusyon, bawal ang political dynasty. Pero kailangan pa ito ng batas para may patupad at para rin maging malinaw ang definisyon ng political dynasty. Pero alam niyo ba, 38 years na wala pa rin tayong batas. That's why we filed the anti-political dynasty bill. Posible bang mapasa ito? May 4 na senador at ilang kongresista na naghain din ng kaparehong panukalang batas. Nag-commit na rin ang mismong Speaker of the House na ipapasa ito. At hindi lang yan, sa SK Reform Law na pinasa ng akbayan, bawal ang political dynasty. Kaya alam natin na kaya to. Kaya naman ang tanong, ito ba ang Di ba? sandatang ruwakas Kahit Aquino, di ba? Na meron din siyang mga Aquino na mga wala nga siyang pakibaro. sa lahat ng political dynasty o isa lang itong papainit na laban bago mag-2028? Yan, part na din yan. Kaibigan, have mercy o God at purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng gulo ng politika, sa ingay ng mga dynasties, kapangyarihan at alitan, minsan nakakalimutan nating may hari na mas mataas sa lahat. Hari na hindi binuboto, hari na hindi napapalitan, at hari na hindi kailanman nagkakamali. Ito ang ating Panginoon Jesus, ang tanging haring may hustisya, may awa, puno ng grasya, puno ng pag-ibig, at walang hanggan. At habang pinag-uusapan natin ng anti-political dynasty bill, hindi natin maiwasang makita ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sa Micah 6 verse 8, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. Sa mundo kung saan ang kapangyarihan madalas napupunta sa isang pamilya, may hari tayong hindi gumagamit ng trono para maghari-harian, kundi para magligtas. Ang ating Panginoon Jesus ang tanging pinuno na hindi nananakot, hindi nandadaya, hindi nangaabuso dahil siya ang hari na nag-alay ng buhay para sa atin. Kaya naman kaibigan, kung naghahanap ka ng tunay na pagbabago, hindi sa batas lang ito nagsisimula. Nagsisimula ito sa puso na lumalapit sa ating Panginoon Jesus, kasi siya lang ang kayang mabigay ng hustisyang tunay at awa na hindi naubos. At kaibigan, mahal ka niya. Gusto ka niyang mapalapit sa kanya at inaanyayahan ka niyang lumapit sa kanya. Kaya naman kung napapagod ka na sa gulong ito ng mundo, kung sawa ka na sa mga sistemang paulit-ulit, kung gusto mo na ng bagong simula, lumapit. Pero I think yung dynasty bill na yan, pipigilan ng mga Duterte yan. Ng Duterte blocks yan. I think lang naman. Marcoleta, di ba? Meron siyang dynasty. Dutertes. I think pipigilan nila yan eh. Dapat meron ding mga artista dynasty. Artista dynasty daw eh. Yung si Robin ba para hindi pa marisan. Ka sa ating Panginoon Jesus, kaibigan, isuko mo ang iyong buhay sa Kanya at hayaan mo ang tunay na hari ang maghari sa puso mo ngayon. Hindi siya dynasty, hindi siya pansamantala. Siya ang eternal king na may pag-ibig na hindi magmamaliw. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga So kawawa pala dito yung ginagawang negosyo. Hindi sa kawawa, deserve nila yun. Ginagawa nilang negosyo yung yung politics ng bansa para lang makakimkim ng napakaraming pera, di ba? Karma nila yun. So, yan lang naman mga kanoisis. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Doon dyan pag-usapan natin yan sa comment section. So again, nabigyan ng tulis po lang kayo sa yung araw. Supportan nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos kita nyo naman yun So, pinush na nga ng Pangulo yung anti-political dynasty bill. So, though hindi yan galing sa Pangulo, galing yan nila Kiko or sino man silang Risa Ontiveros whatsoever. Pero yun nga, parang inagrihan ng Pangulo. Kasi I think sobrang talaga niya, sobrang good na move siya. Diba? Magandang hakbang siya para i-block din yung mga Duterte talaga pagdating ng araw. So siguro, sasabihin nila, pinupolitika na naman sila, pero kita nyo naman tatamaan rin ang mga Marcoses. So alam nyo, ito yung maganda, di ba? Ito yung maganda na way of pagpapasa talaga, na hindi mo pwedeng sabihin na, pinupolitikan nyo kami. Kasi merong reason si PBBM, like, men, wag kayong mag-react dyan. Ako nga, meron nga akong diba? Meron nga akong mga angka na nasa politika rin eh. Diba? Siguro, kung naipasayan ng maaga, yung political dynasty bill na yan, siguro wala tayong makikitang Sandro Marcos. Diba? At Amy Marcos. Diba? Maganda sana yon na walang Amy Marcos. So si Sandro doon, nakakalunggot, pero I think na lang, maghintay na lang siya, di ba, ng tamang panahon para makatakbo siya ng mas malakas, di ba, mas knowledgeable. So, di ko lang alam kung paano magfa-function like for example, nandyan pa si Sandro, tapos si Amy, di ba, mga politician sila.
'Di ba? Kung sino yung mananatili, 'di ba? Sino yung magiging sacrifice, sino yung matatanggal, 'di ba? Or ano pala? 'Di ba every 3 years tatakbo yung congressman? 3 years pa? 6 years? 3 years. Yeah. 'Di ba? So si Amy, ano pa kasi yan 2028, 29, 30, 31. Parang I think hanggang 2031 pa yan. So ano pa yan? Uugat pa yan dyan. 'Di ba? Pero ang good thing niyan, yung mga Duterte, isa na makakatakbo. So isipin nyo to, kapag pagdating ng araw, makakatakbo si Sara, tapos yung mga kapatid niya hindi. Di ba? Nalumpo yung political power nila. Tapos si Marcoleta, siya lang mag-isa. Or di natin alam si Marcoleta kasi may mga issue na siya ngayon Di ba? Na for sure babakbakan yan. Siguro yung anak niya na lang yung patatakbuhin niya next. Di ba? Pero for me man, agree ako sa political dynasty talaga. Like, sabihin na natin, masasayang si Sandro, but knowing na nandyan lang naman si Sandro And then, bata pa naman si Sandro. Diba? Makakasingit, makakapasok pa siya sa politika anytime. Diba? Tapos, siya, parang good age siya. Papasok siya doon as a senator. Ano ba yun? So, yun lang naman. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, that's it. So, yung araw, Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. Filipinoise is out.